open our Bible in John chapter 6, verse 60 to 69 and read together. Verse 60. On hearing it, then the disciples said, "This is our teaching. Who can accept it?" Verse 61. A word that his disciples were grumbling about this, Jesus said to them, "Does this offend you?" Verse 62. What did you see the Son of Man ascend to the heavens? Verse 63. The Spirit gives life, but flesh comes from nothing. The words I have spoken to you are spirit and they are life. Verse 64. Yet there are some of you who do not believe me. For Jesus had known from the beginning which from them did not believe and who could not betray him. Verse 65. He went to say, "This is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled him." Verse 66. From this time, many of these disciples turned back, no longer followed him. Verse 67. You do not want to leave you, Jesus asked them. Verse 68. Simon Peter answered him, "Lord, to know shall we go? You have the words of eternal life. Verse 69. We believe that you know that you are the Holy One." Amen. Good morning, everyone. Good morning. How are you? Fine. So you've been laying for? It's okay. It's the grace for today worship service. God protect you and us, so we can gather here one place for worship God. It's so amazing grace from our God. Amen. Amen. Okay, I want to share the word of God. My title is Jesus Christ, the Word of Eternal Life. 영생의 말씀이신 예수 그리스도라는 제목으로 우리가 오늘 함께 말씀 보겠습니다. 우리가 지난 2주에 걸쳐서 요한복음의 내용을 함께 살펴봤어요. 그리고 오늘 마지막으로 그 6장의 마지막을 함께 살펴보려고 합니다. Amen. Sa nakalipas na 2 linggo, pinag-aralan natin ang nilalaman ng Ebanghelyo ni Juan at ngayon ay muli natin itong titingnan sa huling pagkakataon. 여러분 제가 우리 교회 담임 목사가 되고 나서 벌써 1년이라는 시간이 지났어요. 여러분들은 그동안 제 설교를 들어오면서 어떤 생각을 하면서 들으셨습니까? 혹시 어렵다고 느끼진 않았나요? Mga kapatid, mahigit na 1 taon na pala ang lumipas mula nang maging senior pastor ang ating pastor sa simbahang ito. Sa buong panahong ito, habang nakikinig kayo sa kanyang mensahe sa pangangaral, ano ang inyong naiisip o ano ang inyong nararamdaman? Hindi ba ninyo minsan naiisip na ito ay mahirap maintindihan ang kanyang pangangaral? 그런데 여러분 생각해 보세요. 저는 여러분들에게 설교하면서 이 세상에서 어떤 방법으로 살아야지 여러분들이 성공할 수 있는지, 또는 어떻게 하면 여러분들이 기도하는 그 기도가 응답될 수 있는지, 아니면 이 세상을 살아가는데 어떻게 하면 좀 더 지혜롭고 살아갈 수 있는, 지혜롭게 살아갈 수 있는지에 대해서 설교하지 않았습니다. Pero kung iisipin natin, habang nangangaral ang ating senior pastor, hindi ko naman kayo tinuturuan kung paano maging matagumpay sa mundong ito, kung paano masasagot ang mga panalangin ninyo, kung paano kayo mamumuhay ng may karunungan sa mundong ito. 여러분들이 제 설교 잘 들었다면
성경에서 말하고 있는 것이 무엇인지, 우리가 절대 스스로 구원받을 수 없는 그 죄인이라는 사실, 그리고 하나님께서는 자신의 백성들을 위해서 예수 그리스도를 통하여 구원을 하실 것이고, 그리고 성경이 그 구원에 대해서 기록하고 있다라는 이 내용을 설명하고 있다라는 것. 그리고 그것만이 우리에게 진정한 소망이고, 우리가 말씀 앞에서 얼마나 죄인 되었는지를 깨달아져야 된다라는 것에 대해서 계속해서 설교했습니다. Kung talagang nakikinig kayong mabuti sa aking pangangaral, ipinapaliwanag ko sa inyo kung ano ang sinasabi ng Biblia, na tayo ay mga makasalanang tao na hindi kailanman makakapagligtas sa ating sarili, na ililigtas tayo ng Diyos sa kanyang mga hinirang sa pamamagitan ni Jesucristo. At sa Biblia ay naglalaman ng mensahe tungkol sa kaligtasang iyon. Itinuturo ko sa inyo na ang kaligtasang ito lamang ang tunay na nagbibigay sa atin ng pag-asa, at kung paano natin na higit nakikilala at mapapagtanto kung gaano tayo kasama at makasalanan sa harap ng salita ng Diyos. Amen? 여러분, 우리가 함께 살펴보고 있는 이 요한복음 6장의 내용도요, 간단해요. 예수 그리스도는 세상에 떡을 주러 오신 분이 아니고 생명의 떡으로 오신 분이다. 그 생명의 떡은 인간의 노력이나 어떤 자격으로 먹을 수 있는 것이 아니고 하나님께서 자신의 독생자 아들 예수 그리스도에게 주신 자들에게만, 주신 자들만 그것을 먹을 수 있다. 그것이 하나님의 선물이다. 라는 내용이 바로 6장의 내용입니다. Simple lang ang mensahe ng John chapter 6 ng ating pinag-aaralan. Sa Jesucristo ay naparito upang bigyan tayo ng tinapay para sa mundong ito. Kundi siya mismo ang naparito bilang tinapay ng buhay. At ang tinapay ng buhay na ito ay hindi maaring makain dahil sa sariling pagsisikap o dahil sa karapat-dapat na tayo. Ito ay kaloob ng Diyos at tanging ang mga taong ibinigay ng Diyos sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo ang makakatanggap at makakakain lamang nito. Can you understand this message? Amen. 여러분, 이게 어려우세요? 그런데 오늘 본문을 보니까요, 뭐라고 시작하는지를 한번 봅시다. 본문 60절입니다. Mga kapatid, nahihirapan ba kayong unawain ng mensaheng ito? Ngunit tingnan natin kung paano nagsimula ang ating passage ngayong araw. Basahin natin ang verse 60. Amen. Let's read together in verse 60. Let's read together. 1, 2, 3. On hearing it, many of these disciples said, "This is the hard teaching. Who can be accepted?" Amen. Amen. 여러분, 제자들이요, 예수님께서 이야기하신 것이 어렵다고 이야기하고 있어요. 그런데 여기서 어렵다라고 번역된 헬라어 단어가요, difficult의 헬라어 단어가 아니에요. 스클레로스라는 단어인데요. 스클레로스라는 단어. 이 단어의 뜻이요, 굴복하지 않는, 용납하기 어려운, 관용하기 어려운 이라는 뜻을 가지고 있습니다. Sinasabi ng mga alagad na mahirap unawain ang sinasabi ni Jesus. Ngunit ang salitang Griego na isinalin bilang mahirap dito ay kleros. Ang salitang ito ay nangangahulugang hindi nagpapasakop, mahirap tanggapin, o mahirap tiisin. 그러니까 예수님께서 너무나도 알기 쉬운 말로 당신이 하늘로부터 내려온 생명의 떡이고 자신의 살과 피에 의해서만 참 생명을 얻을 수 있고 우리의 노력이나 우리의 자격에 의해서 얻는 것이 아니라는 것을 설명해 주었어요. 그런데 예수님께 모였던 그 군중들과 유대인들, 심지어는 제자들까지도요, 그것을 받아들이기 어려웠다라고 우리에게 지금 성경이 이야기하고 있습니다. Ipinaliwanag ni Jesus sa napakadaling maunawaan paraan na siya ang tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit at tunay na buhay na makakamit lamang sa pamamagitan ng kanyang laman at dugo. Hindi ito makakamit dahil sa sarili nating pagsisikap o dahil sa karapat-dapat tayo. Ngunit ipinapakita sa atin ang talatang ito ng mga taong nagtitipon sa paligid ni Jesus, ang mga Hudyo at maging mga alagad ay nahihirapang tanggapin ang kanyang sinabi. 여러분, 유대인들은요, 하나님께서 모세에게 허락했던 그 계명을 바탕으로 613가지의 율법을 만들고요, 그거를 목숨 걸고 지켰던 자들이 누구예요? 유대인들이에요.
그들의 노력이나 출신이나 자격이 그들을 구원할 수 없다라고 이야기하는 것이요. 그들 스스로 받아들이고 싶지 않았던 거예요. 받아들이는 순간 그들이 지금까지 해왔던 모든 노력들이 아무것도 아닌 결과가 되기 때문에 예수님의 말씀을 받아들이고 싶지 않았다라는 것입니다. Para sa mga Hudyo na bumuo ng 613 na kautusan batay sa mga utos na ibinigay ng Diyos kay Moses at ang buong buhay nilang pinagsikapang sundin ang mga ito, hindi madaling tanggapin ang sinasabi ni Jesus na hindi sila makaliligtas dahil sa kanilang sariling pagsisikap, pinagmulan o pagiging karapat-dapat. Sapagkat kung tatanggapin nila ang sinabi ni Jesus, para bang mawawala ng kabuluhan ang lahat ng pagsisikap na kanilang ginawa hanggang sa panahong iyon. Kaya naman, ayaw nilang tanggapin ang salita ni Jesus. 여러분 이 모습은 그 당시의 모습만이 아니에요. 오늘날 교회 안에서도 마찬가지예요. 자신이 얼마나 긴 시간 동안 신앙생활을 했는지, 자신의 위치가 장로이고 권사이고, 그리고 또한 자신이 얼마나 교회 안에서 헌신하고 봉사했는지를 통해서 자신의 노력이나 출신이나 자격을 이야기하고 있는 경우가 너무나도 많다라는 거예요. Ang ganitong kalagayan ay hindi lamang nangyari noong panahon ni Jesus. Ganon din ang nangyayari sa loob ng mga simbahan ngayon. Maaari ding tao ang nagsasabi o nagpapakita ng kanilang sariling pagsisikap, pinagmulan o pagiging karapat-dapat. Kung gaano sila katagal na namumuhay bilang Kristiyano, kung sila ba ay elder, deacons o pastor, at kung gaano sila katagal na naglilingkod at nagsisikap sa loob ng simbahan. 하지만 오늘 본문을 통해서요, 예수님께서는 우리에게 정확하게 설명해 주고 계십니다. 어떤 것도 하나님의 구원을 받을 수 있는 조건은 아니다라는 거예요. 오직 생명의 떡 대신 예수 그리스도만을 통해서 하나님의 구원을 받을 수 있음을 우리에게 선포하여 주고 계신다라는 거예요. 고린도전서 1장 22절부터 24절을 함께 보겠습니다. Ngunit sa pamamagitan ng passage natin ngayon, ipinapaliwanag sa atin ni Jesus na walang anumang bagay na maaring maging kondisyon para makatanggap natin ang kaligtasan ng Diyos. Ipinapahayag niya sa atin na ang kaligtasan ng Diyos ay matatanggap lang natin sa pamamagitan ni Jesucristo na siyang tunay na tinapay ng buhay. Basahin natin ang 1 Corinthians chapter 1, verse 22 to 24. Let's read together 1 Corinthians chapter 1 verse 22 to 24. Not really fastly, not really slowly. Let's read together. 1, 2, 3. Jesus demands a miraculous sign and Greeks looks for wisdom. But we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles. But Jesus, those whom God has called, but Jews and Greeks, and the powers of God and the wisdoms of God. Amen. 아멘. 유대인이고 헬라인이라는 것이 중요한 것이 아니라는 거예요. 진정한 하나님의 능력이고 지혜가 되는 그리스도의 부르심, 그리스도는 부르심을 입은 자라는 것을 이야기하고 있는 거예요. 그리스도가 하나님의 능력이고 지혜가 되는 것은 그 부르심을 입은 자들에게 허락된다라는 것을 이야기하고 있습니다. Hindi ang pagiging Hudyo o ang pagiging Griego ang mahalaga. Ang tunay na kapangyarihan at karunungan ng Diyos ay si Kristo at ang mga tinawag ang siyang tumatanggap kay Kristo. 이 말이 무엇이에요? 여러분과 저의 자랑이 되는 것은 우리의 보아지는 이 모습이 될 수 있는 것이 아니고요. 오직 우리를 구원하시기를 기뻐하시는 예수 그리스도가 되어야 한다라는 거예요. Ibig sabihin, ang ating ipinagmamalaki, ikaw at ako, ay hindi dapat nakabatay sa kung ano ang nakikita ng mga tao sa atin. Sa halip, ang dapat nating ipagmalaki ay walang iba kundi si Jesucristo na nalulugod na iligtas tayong lahat. 그러면서 예수님께서 수군거리고 있는 제자들을 향해서 자신이 원래 있던 곳으로 내가 가면 어떻게 할래? 라고 물으십니다. 본문 62절입니다. Habang nagbubulungan ng mga alagad, tinanong sila ni Jesus, ano ang gagawin niyo kung makita ninyong akong bumabalik sa lugar kung saan ako nanggaling? Basahin natin ang verse 62. Let's read together verse 62. 1, 2, 3. What if we see the Son of Man ascend to where he was before? Amen. Why Jesus Christ asked to his disciples about this? Because of that time, they both think
their position and their what they study about the the biblical, like that. I'm the Pharisees. I'm the Jews. I'm so different like other people, like that. That's why if I'm not here with you, how can you do it? Jesus asked to his disciples. 예수님께서는요, 자신의 승천을 이야기하면서 자신이 너희와 영원히 함께 있을 자가 아니라는 것을 정확하게 이야기를 해주고 계세요. 자신이 이 땅에 온 것은 자신의 백성을 구원하시기 위함이고 승천하실 거라는 것을 이야기해주고 있는 것입니다. Habang tinutukoy ni Jesus ang kanyang pag-akyat sa langit, malinaw niyang sinabi na hindi siya mananatiling kasama nila rito sa lupa magpakailanman. Ipaliliwanag niya na naparito siya sa mundong ito upang iligtas ang kanyang mga tao at sinabi rin niya na siya ay aakyat at babalik sa langit. Yes, of course, Jesus promised to us about the Holy Spirit, another counselor. If I will go, I will send another counselor for you. He stay in our heart until, Amen. 여러분, 이 또한도 예수님을 따르던 많은 무리들에게는요, 이 승천하시겠다라는 이야기가 불만이었던 거예요. 그들이 원했던 메시아는요, 자신들의 곁에서 오랜 시간 동안 왕으로 군림하여 주면서 이스라엘을 최강대국으로 만들어줄 수 있는, 통치할 수 있는 그런 메시아를 기대했어요. 그러면서 진정한 예수 그리스도의 메시아 되심, 그리고 구원자 되심에 대한 기대와 믿음을 어떻게 가질 수 있는지에 대해서 설명해 주십니다. 본문 65절입니다. Ito rin malamang ay naging dahilan ng pagkadismaya ng maraming taong sumusunod kay Jesus, sapagkat ang Mesiyas na kanilang inaasahan ay isang hari na nanatili sa kanilang piling ng mahabang panahon at namumuno upang maging isang makapangyarihang bansa ang Israel. Ngunit pagkatapos ito, ipinaliwanag ni Jesus kung paano natin maaring magkaroon ng ganitong pag-asa at pananampalataya. Tingnan natin ang verse 65. Verse 65. Let's read together. 1, 2, 3. He went on the same day, "This is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled him." How Amen. can? 하나님께서 허락해 주지 않으면 예수님께로 올 수 있다 없다라는 것을 이야기를 했더니요, 사람들이 떠나가는 것을 볼 수 있어요. 본문 66절입니다. Nang sabihin ni Jesus na walang sino man ang makakalapit sa Kanya, maliban kung ito ay ipinagkaloob ng Diyos, makikita natin na maaari sa mga tao ang umalis at hindi na sumama sa Kanya. Tingnan natin ang verse 66. Verse 66. Let's read together. 1, 2, 3. From this time, many of these disciples turned back and no longer followed Him. Amen. 여러분, 그때부터라고 되어 있거든요. 이러므로라고 되어 있는 이 단어가요, 이 단어로 번역된 헬라어 단어가 에크예요, 에크. 이 단어의 뜻이요, 무엇 때문에 라는 뜻이에요. 그러니까 이전에 이야기했던, 방금 여기 문장에 오기 전에 이야기했던 그 예수님의 iya기 때문에 어떻게 된 거예요? 무리들이 떠나는 것을 우리가 볼 수 있어요. Ang salitang Griego na isinalin bilang mula noon ay ek. Ang salitang ito ay maaari ding nagpapahiwatig ng dahil dito o mula rito. Kaya makikita natin na dahil sa mga sinabi ni Jesus na ating napag-uusapan, maaari sa mga taong sumusunod sa Kanya ay umalis. Please listen carefully. 그런데요, 그 불러갔던 자들이 누구라고 이야기하고 있어요? 제자라고 이야기하고 있어요. Ngunit sino-sino ang mga sinasabing umalis? Sila mismo ay tinawag na mga alagad. Not other people, not Muslim, not Buddhist.
not Catholic, who is live from God. His disciple. 우리가 생각하는 단순히 호기심에 모였던 사람들이 예수님을 떠나간 게 아니에요, 여러분. 그들을 가리켜서 제자라고 이야기했어요. Hindi sila mismo ang mga taong nagtipon dahil sa simpleng pag-usisa tungkol kay Jesus. Sila mismo yung mga tao na tinutukoy na umalis ay mga alagad. 여러분, 제자라는 뜻은요, 스승에게 가르침을 받거나 받은 사람이라고 사전적으로 얘기하고 있거든요. 그러니까 지금 예수님으로부터 물러갔던 사람, 떠나갔던 사람들이 누구냐면요, 예수님께 가르침을 받았던 사람들이라는 거예요. 다른 종교 사람도 아니고요, 다른 사람에게 가르침을 받았던 자들도 아니고요, 예수님의 가르침을 지금까지 받아왔음에도 불구하고 예수님의 말씀이 자신들의 원함과 일치가 되지 않으니까 떠나더라는 것입니다. Ang ibig sabihin ng alagad ay isang taong tumanggap o tumatanggap ng mga kauturuan mula sa isang guro. Kaya ang mga taong umalis kay Jesus ay ang mga taong tinuruan mismo ni Jesus. Hindi sila mga tao mula sa ibang relihiyon at hindi rin sila mga taong tinuruan ng ibang guro. Sa kabila ng matagal nilang pagtanggat sa mga katuruan ni Jesus, umalis pa rin sila dahil sa kanilang mga salita na hindi naayon sa kanilang sariling kagustuhan at inaasahan. 여러분, 이것은 단순히 예수님 시대만 있었던 일이 아니에요. Why many people changed their church? Why many people transferred the other church? You know, when I heard about the bad news from our co-worker church, the RCIM church, so one of the leader, or almost the leader and the teacher of the Sunday school, she left the church. You know why? She followed her boyfriend. The boyfriend is the member of Iglesianis Cristo. What happened? 여러분, 오늘날에도요, 교회 안에서 듣기에 좋고, 세상에서 어떻게 하면 잘 살아갈 수 있고, 심리학적이고, 철학적이고, 교육적인 설교하는 그런 교회들, 그리고 건물이 좋고요, 프로그램이 뛰어난 그런 보기 좋은 교회들은요, 사람들이 몰려들어요. Ang ganitong kalagayan ay hindi lamang nangyari noong panahon ni Jesus. Nangyayari din ito sa mga simbahan sa panahon natin ngayon. Maraming mga tao ang nangaakit at dumadagsa sa mga simbahan na nangangaral ng mga mensaheng masarap pakinggan, pagtuturo kung paano mamuhay ng maayos at matagumpay sa mundong ito, at gumagamit ng mga katuroang nakabatay sa psikolohiya, filosofiya, edukasyon at marami pang iba. Gayun din, maraming mga tao ang naakit sa mga simbahang magaganda ang mga gusali at may mga programang kaaya-ayang tingnan sa paligid. 하지만 설교 때마다 You are sinner. You are sinner. 여러분, 설교 때마다 우리가 죄인 되고요. 우리가 스스로 구원받을 수 없는 가치 없는 존재들이 여러분과 저라는 것. 그리고 우리 안에는 사랑이라는 것을 찾아볼 수 없지만 예수 그리스도의 그 사랑 때문에 우리가 서로 사랑한다고 이야기하는 것. 그렇기 때문에 예수 그리스도만이 우리의 진정한 가치 되어지고 소망이고 구원을 받을 수 있는 유일한 길이라고 진정한 어떤 원색적인 복음을 전하면요, 사람들이 떠나가더라는 것입니다. Ngunit kapag ang bawat pangangaral ay sinasabi natin na tayo ay mga makasalanan, na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili at wala tayong anumang karapat-dapat sa ating sarili. At dahil sa mga ito na ipinapangaral natin ang tunay na ebanghelyo ni Jesucristo lamang ang ating tunay na halaga at ang ating tunay na pag-asa at ang ating tunay na daan tungo sa kaligtasan, makikita natin na ang iba ay patuloy pa rin na umaalis. 교회 출석 잘하고요. 교회에서 봉사 잘하고요. 헌금 많이 하면 하나님이 복 주셔서 여러분들이 하는 일마다 잘 될 거라고 설교하는 그 교회에는요, 사람들이 몰려들어요. 예수 그리스도만이 가치가 되어서 우리에게 주어진 모든 것들이 하나님으로부터 왔기 때문에 우리가 봉사할 수 있는 것이고요, 헌신할 수 있고요, 헌금할 수 있다라고 이야기하면요, 자신들의 공로를 인정해 주지 않는다고 교회에서 사람들이 떠나갑니다.
Sa mga simbahan na nangangaral na kapag palagi kayong dumadalo sa simbahan, masipag at masigasig kayong maglingkod at malaki ang inyong ibinibigay na handog, pagpapalain kayo ng Diyos at magiging maayos ang lahat ng inyong mga ginagawa. Maraming tao ang dumadagsa, ngunit sa mga simbahan na nangangaral na sa Jesucristo lamang ang taning tunay na halaga at dahil sa lahat ng mayroon tayo ay nagmula sa Diyos, kaysa tayo ay naglilingkod at naghahandog ng ating sarili at nakapagbibigay ng ating mga handog at hindi kinikilala o pinagmamalaki ang sarili nating nagawa, doon naman ang mga tao ay umaalis. 여러분과 저는 어떤 부류에 속합니까? 예수님을 떠나갔던 제자들인가요? 아니면 예수님께 남아있던 제자들입니까? 그러면 남아있던 제자들은 왜 남았는지 오늘 본문의 말씀을 보면서 마치겠습니다. 67절입니다. Mga kapatid, saang pangkat tayo nabibilang? Tayo ba ay kabilang sa mga alagad na umaalis kay Jesus? O kabilang tayo sa mga alagad na nananatili kay Jesus? Kaya bago natin tapusin ang ating mensahe ngayong araw, tingnan natin kung bakit nananatili ang mga alagad na hindi umalis. Basahin natin ang verse 67. Someday I read the book. The book's title is Are You Disciples or Fan? I want to ask you, are you disciples or fan? Let's read together verse 67. Let's read together. 1, 2, 3. You Do not want to leave to do you Jesus as the 12. Amen. 예수님께서 12제자들에게 질문하세요. 대답이 무엇이었죠? 68, verse 68. Tinanong ni Jesus ang kanyang 12 alagad. Ano ang kanilang sagot? Basahin natin ang verse 68. Let's read together. 1, 2, 3. Simon Peter answered him, Lord, to know shall we go? You have the words of eternal life. Amen. 정말 여러분 탁월하고 멋진 대답을 베드로가 하고 있는 것을 우리가 볼 수 있어요. 여러분 언뜻 보면요, 이 대답을 베드로가 했다라고 생각할 수 있어요. 하지만 이 대답을 누가 할 수 있게 하셨는지에 대해서 예수님께서 이미 알려주셨거든요. 본문 65절 한번 볼까요? Makikita natin na napakaganda at napakahusay ng sagot ni Pedro. Sa unang tingin, maaari nating isipin na si Pedro mismo ang nakaisip at nakapagbigay ng ganitong sagot. Ngunit, ipinakita ni Jesus kung sino ang maaaring makapagbigay ng ganitong sagot. Basahin natin ang verse 65. Yeah, 65 again. Let's read together. 1, 2, 3. He went on to say, This is why I told you, no one can come to me unless the Father has enabled him. Amen. Amen. 여러분 그러니까 하나님께서 이것을 베드로로 하여금 깨달을 수 있게 했다라는 거예요. 여러분 마태복음에 가면요, 예수님께서 자신이 누구냐라고 누군지에 대해서 제자들에게 질문한 장면이 있어요. 그때 베드로의 대답이 무엇이에요? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 라는 고백이었습니다. Ibig sabihin, ipinagkaloob ng Diyos kay Pedro ang pangunawa upang maunawaan niya ang katotohanan ito. Sa Ebanghelyo ni Mateo, makikita natin ang isang tagpo o pangyayari kung saan tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad kung sino siya. Ano ang sagot ni Pedro? Sinabi niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Can you memorize this, remember this Bible verse? Do you memorize? No? It's my first memorial verse in English. You are very familiar about the English. That's why Why? It's very amazing for me. I can memorize Bible verse in English. Okay. 여러분, 이 대답을 들은 예수님의 반응이요, 베드로를 칭찬하는 모습이지만요, 진정한 베드로의 고백이 누구에게로부터 왔는지를 설명해주고 있거든요. 우리가 함께 그것을 보겠습니다. 마태복음 16장 13절부터 17절 말씀입니다.
Makikita natin na ang naging tugon ni Jesus sa sagot ni Pedro ay tila isang papuri sa kanya. Ngunit kasabay nito, ipinaliwanag din ni Jesus kung kanino talaga nagmula ang tunay na pagpapahayag ni Pedro. Basahin natin ang Matthew chapter 16, verse 13 to 17. Matthew chapter 16, verse 13 to 17. Let's read together. 1, 2, 3. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciple, "Who do people say the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets. But what about you?" he asked. "Who do you say I am?" Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of living God." Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but by the Father in heaven." Amen. What do you think? Is Jesus praise to Peter or not? You know why? It's not the praise. Praise Peter. You know why? After this verse, Jesus proclaimed to Peter, "Get out, the Satan." Our Jesus Christ is, what's that, changeable? Continue? No. Jesus want to explain this proclaim not by you, by our Father. 여러분, 베드로가 대답한 것이요, 베드로에 의해서 한 대답이 아니고 하늘에 계신 하나님으로부터 베드로로 하여금 깨닫게 하시고요, 이 고백을 하게 하셨다라고 예수님께서 설명해 주고 있는 것을 우리가 볼 수 있습니다. Makikita natin na ipiniliwanag ni Jesus na ang sagot ni Pedro ay hindi nagmula sa kanyang sarili. Sa halip, ang Diyos na nasa langit ang nagkaloob kay Pedro ng pangunawa upang malaman niya ang katotohanan ito at upang maipahayag na ito sa ganitong pagkilala kay Jesus. This Bible verse, this verse is based on the churchism. That's why Catholic Church, they pick who is the first Pope? Pope. Who is the first Pope? Peter, right? He got the key of heaven. That's why he closed. He can open, right? And then after popes, they proclaim that after popes, they get the key of heaven from the Peter. And now, the popes, nowadays, the popes has the key or not? They said they have, right? But it's very important. When you read the Bible in Greek word, when Jesus said, "You are blessed, Simon, son of the Jonah, for these words not revealed to you by man, but by my Father in heaven. After that, I built the church on the rock." So that they proclaim, "Oh, Jesus already proclaimed. He built the church on the Peter." But when we read the Bible verse in Greek, the Peter and the rock is the different. Petra and Petro. The especially Greek word is totally different meaning of the Petro and Petra. What did Jesus Christ build the church, his church, on? Who
proclaim like this Peter's proclaim. 예수님께서요, 예수님의 교회를 세우신다라고 이야기했는데요. 그 예수님께서 교회를 세우시는 그게 피터가 아니고요. 베드로가 아니고요. 베드로가 바위라는 뜻이 있어요. 그 바위 위에 세우겠다라는 뜻이 아니고요. 그 고백을 하는 자들 위에 하나님의 교회를 세우겠다라는 거예요. 그 who proclaim like this Peter's proclaim Jesus built his church on their life. So if you proclaim like Peter, oh Lord, you are the Christ, the Son of the living God. By yourself, by God's power, you are the church. Amen. 마지막으로 여러분들에게 질문을 드릴게요. 여러분과 저는 왜 신앙생활 하십니까? 아직도 하나님 잘 믿어서 이 땅에서 높은 자리에 올라가고 병 고침 받고 부자 되기 원하셔서 교회에 나오셨어요? 그래서 신앙생활하고 그래서 하나님의 이름을 부르시십니까? Sa huli, nais kong itanong sa inyong lahat, bakit tayo namumuhay bilang mga mananampalataya? Hanggang ngayon ba ay pumupunta pa rin tayo sa simbahan, namumuhay bilang mga Kristiyano at tumatawag sa pangalan ng Diyos dahil sa nais nating magtagumpay sa mundong ito, magkaroon ng mataas na posisyon, gumaling sa ating karamdaman, o maging mayaman dahil sa ating pananampalataya sa Diyos? 여러분과 저의 초점이요, 이 땅에 고정되는 것이 아니고 하늘에 고정되어져서 생명의 말씀을 사모하고 진정한 생명을 주길 원하시는 하나님께 초점이 맞춰지는 우리의 삶이 되길 간절히 소망합니다. 그것이 진정한 그리스도인이에요. Nawa ang ating focus, ang ating atensyon, ikaw at ako ay manatiling nakatuon sa mga bagay, manatiling nakatuon hindi sa mga bagay sa mundong ito, kundi sa mga bagay na espiritual. Naway lalo nating hangarin ang salita na nagbibigay ng buhay at ituon ang ating buhay sa Diyos na nagnanais na pagkalooban tayo ng buhay. Buong puso kong ninanais na maging ganito ang ating pamumuhay sapagkat ito ang tunay na pagkakakilanlan ng isang tunay na Kristiyano. Let's just sing together. Do you know the Amazing Grace? My chains are gone. By Chris Tangmi. F. Yung isang Do amazing you have grace. lyrics? Yung isang amazing grace. Let's sing together. Let's proclaim together by these lyrics. Ayan. Tingnan mo. Many people, they seeking their blessing, even in the church. Wag na. What are you asking to our God? Lord, I want to blessing for this world. No. Our Jesus Christ always talk to you. I am the blessing. I am the blessing. So if you believe that Jesus Christ as your Savior, you already got the blessing from God. That's why we can proclaim, yes, Lord, amazing grace. Your love is kind. Amazing grace, How sweet the the sound that saved a wretch like me. I was lost, but but now I'm I'm found. found. Was Was blind, blind, but now I Can Can you sing once again? Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound
save a I was lost, but now I found. Was blind, but now twice grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear! How was I first feel? My chains are gone, my chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like His mercy reigns, unending love. Amazing. My chains are gone. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and let over His mercy reign, unending love, amazing grace. Let's pray together. Let's think about our love of Jesus Christ and the grace of our Lord Jesus Christ. And let's proclaim, Lord, your grace is enough for me. Your love is enough for me. Lord, so that we can live as a real Christian, as a Savior, as a saved by your grace, you Lord, in this world. Let us don't seeking the bless for this world. Let us seeking real blessing is you, Lord. Can you pray together? No need to shout our Jesus Christ's name, but let's pray together in front of our God. Let's pray together. Our Heavenly Father. Yes, God. 하나님, 우리가 이 시간 주님 앞에 기도합니다. 아버지 하나님의 그 놀라우신 은혜와 사랑 앞에 하나님 오늘도 우리가 고개 숙이고 We want to surrender, Lord. We want to bow down our knees in front of you. If we seeking our blessing for our life, Lord, please, we want to repent. Lord, please forgive us our everything in our life, Lord. So please, we can proclaim once again your grace, love, and mercy is enough for me. 주님, 그것으로 충분하다 고백할 수 있는 아버지 우리 모두가 될 수 있도록 주여 함께 해주십시오. 아버지만을 찬양. 하나님, 아버지의 백성들의 주님 기도를 들으시고 주의 용서하시고 주님만 더 바라보며 나아가서 주여 역사하시고
함께하여 주옵소서. 주여, Lord, thank you so much. Salamat po. Lord, patuloy natin 이 나아갈 수 있도록 sa lahat. Mother God, thank you so much, Lord. Thank you so much for everything that you've done for our life. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Our Heavenly Father, Lord, thank you so much. You allow to worship you in this place all together with our members. Salamat. Lord, we want to repent to you, Lord, our life. If we want, if we ask your blessing, not for heaven, but for world, Lord, please let us return to you. And then we ask you, you are the blessing for our life, you Lord. So please bring us to your blessing. Please grab us by your grace and love, you. Lord, we are sinners. Lord, we don't have hope. Lord, so that every day, every moment, we fell down without your grace. Please consider us. Please let us to fulfill your grace and love our every step. So we can proclaim in this world to the world as a real Christian. We are real Christian, and we can proclaim you are alive, and we want to proclaim you are their Savior, and only the Savior who God choose the people. Lord, please use us for your gospel and your glory. Thank you so much. All these things we pray in the name of Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa narinig natin salita ng Diyos.